Mula kay Melvs Castle, mga kapatid, iyak China, naaresto na spy ng China. Huli, ipapatapon pa uwi ng China. Nasa PCG ang spy. Ito yung karugtong na video natin kahapon, mga kapatid. Yan, yung natagpuan doon sa PCG, 36 daw na Chinese, no, sa PCG Auxiliary, mga kapatid. Ito mula kay Melvs Castle. Panoorin natin to, mga kapatid, at bigyan natin to ng reaction video. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Tapos na ang lahat ng maliligayang araw ng Chinese Coast Guard. Espiya ng China sa Philippine Coast Guard na huli na. Paniguradong ito ang nagtitik-tik para malaman ng China ang bawat galaw ng ating Philippine Coast Guard. Dito pinatalsik. Pwede yun, di ba? Bukod sa meron silang radar, syempre, alam na nila kung ano yung mga plano ng PCG, di ba? Na sa pwesto ang lahat ng 36 national na membro pala ng Philippine Coast Guard. Grabe hindi mo sukat akalaing napasok na pala tayo ng Chinese spy. Panahon pa nga ni dating Pangulong Duterte na recruit ang mga ito. Ang mas nakakagulat pa, ang tataas ng mga ranggo ng Chinese national. O diba, dinaig pa ang mga Pilipinong nagpapakahirap magpataas ng ranggo. Siyempre, pag matataas ang ranggo, alam nyo na mga tol, mga bossing yan, di ba? Mga bossing yan. Like to be updated as to the status of that, no? Kasi I understand that most of those recruits who were Chinese have the ranks of Brigadier General, Commandant, and all those things. And parang na-overtaken yung Coast Guard. Yes. Pero mo, no, yung mga Filipino Coast Guard na-overtaken pa sila. Ang bilis tumaas ng ranggo nila. Hindi naman siyempre pagpasok, mataas na agad ranggo mo. Ganun ba yun? Di ba? Hindi naman laging ganun yun, mga kapatid. Di ba? Pero eto, panahon pa nga to ni Digong. Itong nagsipasukan to, mga to. Ayaw magsalita ng ibang kay Digong, mga tol, kasi kahit papaano, nagustuhan ko rin naman siya dati. Pero pag-usapan dito at saka yung pinaggagawa niya ngayon, mga tol, medyo wala sumasablay talaga no? Yan. Naalala ko yung isang napanood kong balita sa kanila, mga kapatid, sa SMNI. SMNI yun na ang sabi nila, ang pag-aresto daw kay Kibuloy, ito ipinapasok ko lang ipinapasok ko lang dito sa usapan natin. Ang pag-aresto daw kay Kibuloy ay magiging meet siya para sa susunod na people power. Bigla ako natawa, mga kapatid. Yun talagang makapangyarihan si Kibuloy. Biruin mo, magkakaroon ng people power. Ganon ba kalakas ang suporta ng buong Pilipinas, mga tol? Siguro yung mga sumusuporta lang din kay Duterte kasi basta, alam niyo na, sa tingin niyo ba magkakaroon ng people power kapag inaresto si Kibuloy? Tuloy natin to, mga tol. Pinatalsik na sa pwesto ang lahat ng mga Chinese. Pero hindi talaga katanggap-tanggap na mabilis lang tayong napapasok ng mga espiya. 3 taon na nga nagsiservisyo ito sa Philippine Coast Guard. At ngayon lang napag-alaman na may huwad pala sa ating hanay. Buti na lang talaga at matalino si PCG Chief Gaban. Agad-agad inalis sa pwesto at pinatalsik paalis ng Pilipinas. So we initiated their delisting. They are now in fact delisted. Pero dahil sa sobrang tagal na sa pwesto at mataas na ang mga ranggo ng mga ito, malamang sa alamang alam na nito ang mga natatagong sikreto ng PCG. Yun lang. Yun lang. Diba? Tataas na ng ranggo. Biruin mo, 2 hanggang 3 taon. Siguro yung mga 3 taon yun yung mga matataas ang ranggo, pero yung mga 2 siguro yung mga bagong pasok lang din. No? Pero oo nga, inalis na sila noong December. No, wala na sila. Malamang sa malamang may mga naging kaibigan na yan. May mga naging, alam nyo na mga tol, punong-punong tayo ng corruption dito Kahit mga Pilipino willing ibenta ang bayan nila para sa kakarampot na halaga, mga tol Na hindi natin malalaman, mga kapatid, pero darating talaga ang panahon, malalaman natin yan. Pero paano ngayon natin masisigurado yung katatagan at katibayan ng Pilipinas kung bigla pa lang nagkaroon ng ganito, di ba? Siyempre yung mga Chinese na yun, may mga naging kaibigan at parang kapamilya na nila ituring yung mga iba dyan. Baka nakakuha pa rin sila ng impormasyon. Sana nga naman talaga yung mga pumasok na Chinese sa PCG, mga tol, ay hindi tulad ng inaakala nating spy. Sana talagang matino sila, mga kapatid. Pero kung sakasakali mang spy sila, wala. Talaga laking dagok ngayon yan sa PCG natin. Baka kahit inalis na sa pwesto,
alam pa rin nito ang mga bawat galaw at kinikilos ng ating Philippine Coast Guard. Kasi nga may mga kaibigan na si Dijen, may mga nabuo na silang kapamilya, 3 taon, di ba? Tapos bossing ka, Brigadier General. Di ba? Tataas ng ano mo tataas ng position mo eh. Chinese who have been a member of the auxiliary of the Coast Guard have been performing perhaps spying duties dito sa atin. And in the guise of being auxiliary members. Pinaiimbestigahan na nga ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Baka mamaya hindi lang pala sa Philippine Coast Guard may espiya ang China. Baka mayroon din sa Armed Forces of the Philippines at baka meron din sa Philippine Navy. Ay napasok nitong mga Chinaman na nag-iispiya lang sa atin. It will render the Coast Guard, the Armed Forces, useless. Pero papaano nga ba nakapasok ang mga Chinese na ito? Volunteer daw to noon ni dating Pangulong Duterte. Pero kahit ba volunteer, pwedeng magtrabaho sa Philippine Coast Guard at magkaroon pa ng mataas na rango? They're volunteers, they are auxiliaries. As to whether or not they need to have the work permit, it is beyond our purview at this point. But I think it doesn't make sense kung voluntary. Basta pera-pera kahit spy na ng kalaban papapasukin. Talamak talaga yan dito sa ating bansa. Nakakaawa lang si PBBM dahil ginagawa na nito ang lahat, tapos mga kababayan pala nito ang wawasak sa kanilang bayang sinilangan. Naalala ko may isa ring balita mga kapatid, no? Sa Senado naman yun. May mga Pilipino na nagtatrabaho din sa gobyerno na binibigyan nila ng original na fake na documents yung mga Chinese para maging natural born citizen dito sa Pilipinas. No? Binibigyan nila ng birth certificate, para makakuha talaga ng mga valid IDs. Gumagawa sila ng mga peking dokumento pero original na galing gobyerno. You know what I'm saying mga kapatid? Diba? Peke kasi hindi totoo. Hindi naman talaga sila pinanganak dito sa Pilipinas. Pero original kasi nga galing mismo sa opisina ng gobyerno mga tol. Yung mga IDs, di ba, para makakuha ng iba't ibang mga kailangan ditong dokumento sa Pilipinas. So ginagawa yon mga tol. Sad to say na mga kababayan nating Pilipino, no? Kahit na alam nilang pwedeng makaapekto to sa national security, wala silang pakialam basta may uuwi silang pera sa bahay nila, 'di ba? Pampakain, pampagawa ng bahay, pampaayos ng bahay, 'di ba? Kahit na ano pa man 'yan. 'Di ba? Tumatanggap sila ng pera, mga kapatid. Kahit na alam nilang mali, teka, mga ano to, mga Chinese to, hindi naman pinanganak to rito sa Pilipinas eh. Pero sige, padaanin na natin, bigyan na natin ng birth certificate para makakuha ng kung ano-anong ID rito. O, tingnan nyo. Di mo alam, spy na pala yun mga tol para sakupin ng Pilipinas. Wala na silang pakialam doon mga tol. Saan ginagawa yun? Sa ano ata? Cebu or Mindanao. Hindi ko na maalala kung saan ginagawa sa ano yun eh. Sa Senado na pag-usapan yun mga tol. No? So eto rin, dito rin mga kapatid sa PCG. Diba? May nakapasok na ganito. Wala tayo sinisisi na kahit sino mga tol. Pero kung ano man ang nangyayari talaga may kakulangan. May kakulangan talaga sa atin. Ang nagpapapasok din po sa kanila dito tayo eh. So kumbaga dapat pag-igtingin po natin yung ating mga law enforcement mechanisms, yung ating immigration procedures. 'Di ba? Tulad ng sinabi ko, sino may kakulangan, tayo rin eh. 'Di ba? At kung masasakop man nila tayo at matatalo man nila tayo, tayo rin kasi nagbaba tayo ng guard natin eh. Halimbawa na lang mga kapatid, napakaraming mga propaganda ng mga pro-China rito, 'di ba? Napakaraming mga tawag dito, mga mainstream media at mga media na naghahatid sa atin ng balita. Pero merong isang bukod tanging media kakaiba mga kapatid, saliwa siya sa direksyon. Hindi niya binabalita yung mga pagsalakay ng China, mga pagbobomba ng water cannon. Hindi niya binabalita yung mga yon mga kapatid. Ang binabalita niya tungkol si PBBM, tuta ng Amerika, ganyan-ganyan, kay Buloy, si Duterte. Ganun ang binabalita niya, saliwa mga kapatid sa lahat. Yung mga tao pong nagmamando nito. Kasi sila po nakita po natin sa Pastilla Scheme, sila po tumatanggap ng pera. So dahil po doon, hindi na po nila nagagawa ng mabuti yung trabaho nila. So ito po ay threat sa ating national security, sa ating national interest. Diba? Yung Pastilla Scheme. Tayo talaga na mga kapatid nagpapapasok sa kanila. Kaya pag hindi kayo naging aware,
Tapos ang pinapanood nyo na palang balita, pro-China na pala. Mga pinapanood ninyong tao, mga pro-China na pala. Tapos unti-unti ka nang nalalason isip mo, ayaw mo na rin kay PBBM, nagagalit ka na sa kanya kasi kinakalaban niya China. Wala na, taksil ka na sa bansa. Dapat talaga palayasin na ang mga Chinese na yan. Bukod kasi sa wala nang ginawang tama, puro illegal pa ang aktibidad nito sa Pilipinas. Kayo, pabor ba kayong paalisin na ang lahat ng Chinese sa bansa? Ako hindi naman. Pero ikaw, pwede ka magkomento, no? Comment ka sa baba, pabor ka ba paalisin lahat ng Chinese sa bansa? Ako hindi, mga tol. Sa totoo lang hindi, mga kapatid, no? Kasi kung iisipin mo lahat, ang dami rito mga matitino, mga kapatid, no? Ang dami. Kahit Ramon Ang, mga kapatid, alam natin Pilipino yan, pero ang apelyido niyan, alam mo na kung ano. 'Di ba? Henry C. Alam ko wala na si Henry C, pero andiyan dyan papamilya niya. Gokong Wei, Lucio Tan. Na ang laki ng mga tulong niyan dito sa ekonomiya natin sa Pilipinas, mga kapatid. No, kahit mga Pilipino na yan mga yan, pero Chinese blood pa rin yan. Pero hindi lang yan hindi lang yan. Marami pang ibang mga Chinese dito sa Pilipinas ang talagang malakihan na itutulong sa ekonomiya natin dito sa Pilipinas, mga tol. Alright, wag nating gamitin masyado yung ating damdamin para sa usaping yan. Alright, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.